ay gisulti diha sa Biblia nga dunay nagabarog diri nga sa pag-abot sa anak sa tao dili makatagamtam sa kamatayon. Nasa Mateo na wa ko masayop o Mateo o John, tapos napoy gisgutan diha sa John 11 na ang tanang buhi kung siya motuo kanako dili gayud siya mamatay. So nay mga pila ka teksto o giingon pod sa 1 Tesalonia 4 magsugod ka 16 hangtod 17 na o kitang magapabiling buhi. So nagtuo si Apostol Pablo na kuan gyud siya, naglaom siya na maabtan gyud siya sa Ginoo. Pero ang teksto na atong mas dibasa na pag-abot sa Ginoo dili gyud tanan mamatay, nagyoy magpabiling buhi. So mo gyud na siya sa kuan sa mabasa sa Biblia o Espiritu Stagna na kining 144,000 magod dili ni pareha sa pagtuon sa atong mga kaigsuonan diha sa IMS sa Isdarm kay gikan man gud ko diha. Nagtuo sila na 144,000 ra gyud maluwas gikan 1844 hantod sa General Clause of Provision. 144,000 ra gyud ang maluwas sagol patay buhi, pero diri magud sa Biblia o sa Espiritu Stagna dili lang 144,000 ang maluwas. Oo. Na ay mga buhi, na apoy mga patay, pero nalahi na siya nga grupo. Ako nang gipasa sa imo, kung nakay time, imo nang basahon, kanang mahitungod sa 4 classes of the redeemed, na ay mga grupo diha na naay tagsa-tagsa ka mga representative, gikan kang Abil, tapos kang Moses, tapos naapod diha si Elijah o si Enoch. Okay, si Enoch dili man na siya Israelites kay sa panahon ni Jacob didto raman na create anang dili ka na pagatawgong Jacob kundi Israelites o Israel. So sa panahon ni Enoch wala pa manggoy Israel kay ikapito pa na siya kakaliwatan gikan kang Adan. So nag-represent na siya sa great multitudes. Natay mabasa ana sa great controversy sa early writings na si Enoch nag-represent gihapon sa mga buhi nga mga balaan dito sa ikaduhang pag-ani sa Ginoo. Mabasa na siya. So upat na siya bro, duha ka klase na mga buhi o duha ka klase na mga patay. Sa patay na nabahin sa duha, ang gitawag nga martir nga namaluwas o kanang gitawag nga namatay siya sa natural na kamatayon lang. So dili man tanan martir, dili tanan natural death. So nabahin sa duha, ang tanang na martir sa grupo ni Abel o ang tanan nga nangamatay sa natural death lang, wala siya gimartir, adito gina sa grupo ni Moses. Oo, ug ang tanan nga mga buhi sa ulahing mga adlaw na mao na siya ang mutapo sa bulhaton sa Ginoo sa panahon sa loud cry, mao na siya ang 144,000. Ug ang makuha aning 144,000 mao na siya ang gikan sa tanang kanasuran, tanang pinulungan, mao na siya ang great multitudes na makonvert sa panahon sa kusog nga singgit o gitawag natong loud cry, mo na siya makuha. Makonvert na sa 70 Adventist. Ang 11 out, tagaan ta ka to, kung gusto ka. Matthew 20 man to. Tagaan ta ka to. Oo, ang gusto nako na kung nakay panahon, pwede ta mag-study bisan og usa ka oras, sa usa ka oras, pwede na siguro na appeal na ang question and answer. Kaya ato ra may direct. Sige. Ha? Oh, kay advance naman ang imong pagtuon na naman kay mga background sa nagkalain-lain nga mga reform. So dili na lisod sa imo sabton. So ang ato pong pagtuon advance pod. Ang mga punto ra man gud ani kay daan naman kang
kuan daan naman kang nakaibalo sa mga kuan ana. So dirita sa kay daan mo ko sa iyan David dyan, pero katong Tindil. Mountain Dew. Ako Oo, gihawa ko sa kitanggal ko ang posisyon mo. mao ba? Gilang? Okay, tungod ang yan ang reformasyon. Kita mo ba no? Kita mo na bear sa light. Kita na noy na pusahan mo niya na bintangan mo dinana niya na ipit Oo, at atong inabuhi ani nawa na noon mas dila diar lagi. kuan ta nawa po ng kuan ba nawa diha punta nag kuan lagi at diha punta na inabuhi ani to ang misyonaryo niya kay saon man ni nawa naman ang diya wa na lagi. Na, sige lang kay ang Ginoo man ang nagkontrolar sa ato kay kita kung honest ta. Ang Ginoo padayon gyud na siya maghatag sa iyang pulong, maghatag sa atong kadasig na makapadayon gyud ta. Kining reformasyon, straight testimony sakit gyud ni. Kay ang kamaturan kung naa diha ang kamaturan mohatag nagseparasyon ba. Ang kamaturan ang mo-separate pag nasa in the mid siya gani. So mo na siya ang resulta sa kamaturan, mabulag gyud siya, mabulag ka gyud. Gikan manggug ko sa una sa ISDARM. Gikan ko sa ISDARK, nahimo kong Bible worker nila dito. Una, dili pa sa ISDARM gyud ang akong kuan pagka kakailan ako sa mga ISDARM dito sa Manila sa Interbil kanang mga leader diha, ang tan-an ng mga leader diha. Kay kailan man ko halos tanan diri Cebu, Mindanao, Manila. Maliban na lang sa mga uban kanang mga leader gid nila para nang si Noli, si Ruli Dumagit, sila Stanner, mga nakauban ako sa Manila sa Interbil tsaka sa Sapinit. Walang gyud ko kanang sa una nahimo kong Bible worker sa ISDARK kanang 70 Adventist Reformed Church diri sa Cebu dito sa ang akong kan Cebu ug kanang Leyte. Kaso wala man god sa panahon sa gitawag nga rules of interpretation, wala dili mo salir kanang hermeneutics. Dili man god mo salir sa rules of interpretation kay ang interpretation pareha ra gihapon sa IMS ba o sa ISDARM. So wala man gud sila transition ng prophecy ba kanang unsaon na kanang pagsulod sa mensahe. O tapos maingon Babylonia ang church, wa man gud teaching ana. Oo. Mo na ang akong kahawaan yun kanang home church is dark mo gyud na ang untol gyud ko sa ana kay una nindot ang reformasyon kay naman diha ang mga reformasyon pero diri sa Nabigyan man gud mas labaw ang yang reformasyon kay pila ra man ka reformasyon ang IMS ISDARM kanang gitawag Sabbath reform, dress reform, health reform, mura man na character reform upat sa Nabigyan man gud daghan dili lang upat kung reformasyon ang isgutan daghan kaayo. Walang sinabi ang mga iba't ibang reform sa Gabi ako nakita sa Nabigyan gabi sila ka nindot tanawon ba pag-abot sa reformasyon. Tights reform, daghan. Pero hanggang ngayon, active ako sa church kasi ang prejudice lang naman ang tao sa Davidian, sa word Davidian. Pero sa teaching man nan talaga, ang Davidian, pinangahawakan niya ang teaching na original teaching ng Seventh-day Adventist. Yan lang talaga yan. Ako, layman man ako sa Manila, sa Leyte, ng Seventh-day Adventist. Pero yun nga, hindi man natin duty na sabihin na Davidian kasi ang atin naman pinangalagaan, pinoprotektahan ang doktrina, ang 28, ang fundamental belief. Pero hindi lang 28. Kasi ang gift of prophecy sa 18 sa fundamental belief hindi lang naman 28 kasi malawak ang gift of prophecy. Oo. So, ang gusto ko ituro sa iyo kasi may background ka man
yung mga transisyon ng prophecy galing sa Seventh-day Adventist. Ganyan siya. Pati yung saan papasok sa bahagi ng prophecy ang Davidian. Yun kasi ang importante. Madaling mag-present pero yung prophecy ba ng transition, saan siya na part papasok? O yan. Yan kasi ang mahalaga. Ang mahalaga doon, matris mo yung propesiya kung saan ka. Dahil kung pagtayo lang tayo ng mga grupo ng reform, pero hindi naman nandyan pa rin ang pansirang damo, useless lang. Buti pa, manatili na lang tayo sa Seventh-day Adventist. Kung hindi rin purified. Di ba? So, ang Davidian, hindi talaga yan siya church dahil ang Davidian, ang pag-aaral niya dahil i-recognize na natin ang church, ang mother church. Hindi na kailangan magtayo ng church kasi nga itinayo na ng Diyos ang kanyang iglesia 1860, 1863 hanggang ngayon. Yan pa rin yun. Ang kulang lang sa church yung great light, di ba doon? The message to the Laodicean is applicable to Seventh-day Adventists who have had great light and have not walked in the light. Hindi lang talaga hindi reform ang naay great light. Ang Seventh-day Adventist, ang problema lang, hindi lang lumakad. Wala ka sa mga arguments, hindi talaga masabi na ang IMS o yung Islam ang may great light. Ang merong great light, ang Adventist, yun nga lang, hindi lumakad wala milakaw sa kahayag. Wala siya. So, kailangan lumakad talaga siya dahil kanya yun liwanag yun na binigay sa kanya. So, sa Davidian, tutulungan kanya dahil ito nga yung sinabi Brad ng prophecy, Brad, na ang fourth angel to unite his voice with the third angel and to give power and force to his message. So, ang fourth angel, ang trabaho niya, alalayan ang third angel dahil nga na-tame in voiceless siya, na-tame in voiceless ang third angel, alalayan ng fourth angel na para makakontinue dahil ang third angel ang everlasting gospel, alalayan niya yan, unite siya, tapos to give power and force to his message. So, alalayan niya hanggang makatapos sa gawain ang third angel. Yun ang totoong reformasyon. Iba sa mga kapatid natin dyan sa mga IMS. Kasi, come out of her, my people man sila, come out. Tapos, ang interpretasyon nila doon sa Babylon, Seventh-day Adventist. Meron akong mga diskusyon noon sa Manila na papatunayan nila na yun ang Seventh-day Adventist. Hindi nga nila napatunayan. Hanggang ngayon, wala. Kaya inantay ko sila na italakayin yan at ipapakita ko sa kanila na hindi yan ang Seventh-day Adventist. So, kahit nga sa talata, sa pag-intindi sa bawat verse, hindi yan apply sa Seventh-day Adventist. Oo. Sang-ayon ako kay Brother JR na di-practice na siya, pero sa individual, hindi as the whole. Merong mga nag-practice kasi kahit Seventh-day Adventist, merong mga teorya yan, merong mga habits, practices, at mayroon talagang nadala pa nila galing pa sa ibang reliyon, nadala nila sa Seventh-day Adventist. Marami yan. Galing pa sa iba't ibang reliyon, hindi nila give up ang kanilang mensahe. So, yun ang gusto ko, bro. Kung kailan ka free, pwede natin pag-aralan at pagkatapos natin mapag-aralan, ibigay ko sa iyo ang mga PowerPoint. Ganon lang para at least ma-review mo. Tapos, kung may tanong na create sa isip mo, pwede natin yan sagutin. Sa abot lang din ng ating makakaya. Yan. So, yun. Pwede. Yun. Halimbawa, Matthew 20. Tingnan natin kung makapasok ba ang Davidian sa 11th hour. Yun kasi, halimbawa, mag-aral tayo ng prophecy. Kailangan may pasok ng
ng reform, ang IMS o ISDARM, saan siya parte ng prophecy papasok? Kasi kung walang islat para sa kanila, paano mo masabi na tama sila? 'Di ba? Ganun lang. Halimbawa, sa 11 hour o doon sa mga ibang pag-aralan natin, titingnan natin kung may kabahagi ba ang Davidian sa prophecy. Kasi kung wala, bakit sayang-sayang lang tayo ng oras? Di ba? Sayang-sayang lang tayo ng oras. So, yun. Yan ang gusto ko i-share sa'yo na ang Biblia talaga, by chapter kasi ang pag-aaral natin. May background naman ka sa Davidian, pero gusto ko ipatuloy yung kasi nga, 46 ka mga Davidian ngayon, hindi pa totally kanang sa kabuuhan, mga nagdala talaga sa mga doktrina na hindi talaga original. Yan ang matagal na naming gina-discuss noon sa mga naging leader noon, comparative study, ilan beses na paulit-ulit na mali kasi ang nai-present na minsan, hindi ba ang original ba? So ganun man din sa akin, galing 2005 hanggang 2018, mali man na doktrina ang nakuha ko. Akala ko yun na. Kaya itong Bayesian, successor kasi ito ni Brother Hotep, itong si Birmingham, na-preserve talaga ang original teaching pa mula pa sa hindi ang Branch Davidian ha, hindi si David Koresh o alias Vernon Huil, hindi yon kasi Branch Davidian yun. Kasi ang alam kasi ng ating mga kapatid sa Seventh-day Adventist, ang lagi nilang binabanggit itong si David Koresh alias Vernon Huil. Hindi yon kasi ano yun ano na siya, 1957 na yan umano. Sila ang naging successor ni Florence Hotep, yung nagprophecy ng April 22, 1959, magkaroon na ng resurrection ni Barhotep, magkaroon na ng gera, magkaroon na ng Ezekiel 9. Hindi naman yun ang platform ng Davidian, wala namang ganong. Yung kanya about 42 months, ceremonial harvest, maganda ang pag-aaral. Perfect. Napakaganda. Wala kang makitang mali sa presentasyon. Pero hindi kasi yun ang original teaching ng Davidian about 42 months. So, kaya na-failure yun pagdating ng April 22, 1959, hindi talaga natupad yun dahil sa mali nga ang mga pioneering kasi, hindi yun ang pinaka-teaching. Papatuloy natin bukas bro, tapos mag-share tayo ng araw at saka sige, panahon para sa study natin. Bukas ng umaga may meeting kami. Siguro after sunod. Ilang oras lang naman ang meeting namin, pero chat-chat din tayo. Ikaw ang schedule mo ang susundan ko kasi maganda yung ikaw talaga mag-setup, ako mag-adjust lang ako. Mag-adjust lang ako. Linggo. Sige. Sige, linggo. Basta chat-chat lang tayo kasi mapuyat din ako. Basta yun lang, ang ituro ko sa iyo, yung transition talaga ng prophecy. Kung paano papasok ang Davidian, ano yung magiging gawain niya o papel niya sa church. Yun yan siya. Salamat, Divan. Sige, salamat. Good night. Sige, good night. Thank you kayo, brother. Salamat, salamat po. Salamat po sa time. Okay, bye-bye. Good night.